Di pa pala tayo naka-live sa Facebook. Teka lang po. Wala nang intro-intro. Alright. Okay, again, good afternoon. Welcome sa ating Bible study. So, kahapon po nanonood din si Tita Bing sa BS natin. And yan, kung nanonood din siya ngayon, no? Hi Tita Bing. Ayan, sila Tita Chi din. Sana kung nakakapanood. And sa mga manonood nito. Alright, so magsisimula po tayo ulit sa ating Bible study. Magpapatuloy tayo pa rin sa Matthew chapter 1 verse 9. And pinag-uusapan po natin yung mga pangalan na nakalagay po sa genealogy ng ating Panginoong Hesukristo. So maganda to kasi nagkaroon tayo ng pagbabalik tanaw sa Old Testament and nabasa natin yung Old Testament din, nababasa natin. So for this afternoon, we will continue sa pag-aaral sa paghahari po ni Hezekiah or Hezekias sa Second Chronicles. And kahapon, napag-aralan natin chapter 31 verses 1 to 10. So this afternoon, magpapatuloy tayo sa verses 11 hanggang 21. Okay. So, ayan. Sino ba makakapagbigay ng summary? Jill, ibaba mo lang yung Jill, yung sa camera, ganun mo lang. Para makita ka namin. Ayan. So, may makapagbigay po ba ng summary? I think si Ara, no? Ara, ikaw ba? 11 to 21? Hindi. Okay, hindi nabasa. Nabasa ko naman po, parang hindi lang masyadong clear pa sa akin. Okay, sige. Sige, okay lang yun. So, I think babasahin na lang natin. Okay? Alright. So, kanina, actually may nasabihan na ako na magbabasa. So, Jill, ayos lang ba na basahin mo yung 11 to 21? Teka lang, papakita ko. Okay, ayan. Jill, nandiyan ka ba? Ayan. Wala. Sige. Jill, ayos lang, Jill. 11 hanggang 21. Medyo mahaba. Okay. Sige. So, babasahin po ni Ate Jill. Okay. Pwede ka na mag-start. Ang sila ng Hezekiah sa maganda ng mga silid sa bahay ng Panginoon at inihanda nila ang mga iyon. Isang bahagi at ang mga tinalagang bagay. Ang punong tagabang masira sa kanila ay si Pamanias, ang Levita. Kalawa ay sa Shimei, ang kanilang kapatid. Alam, lahat sa akin, piling, sabat, piling, na Hill, Mahat at Benaya ay may tagapangasiwang tumutulong kina Hananias at Shimei sa kanyang kapatid. Itaras na punong tagapanghanap sa bahay ng Diyos. Ikaw na anak ni Imna na Levita at palad sa silang pintuan ay kadawala sa mga kusang loob na handog pamabili ng mga kamakikita at sa mga kabanang bagay. Eden, Benjamin, Joshua, Shemaya, Amarias, at Shekanias ay tapat na tumutulong sa kahit para bahagi sa kanilang kapatid, maging matanda at bata ayon sa mga pangkakal. Tayo
Maliban doon sa nakapal mula sa tabi yung paimbo ng pataas. Lahat ng pumapagay na kami sa kailangan sa bawat araw para sa kanilang pag-ibig ko sa kanilang tatungkulin ngayon sa mga tangkap. Ano naman? Ang pagkakala sa mga pare ay ayon taong bilang at kataas ayon sa kanilang mga kulay, ayon sa kanilang mga tungkol. Ang mga pari ay tinala kasama ng lahat nilang mga anak, mga asawa, mga lalaki at babae. Mga pagkakas sapagkat sila ay naging patas sa pagpanatiling banal sa kanilang mga sarili. At para sa mga anak ni Aaron, ang mga pari, Aaron, ang mga pari na sa bawat lalaki ng mga pari at sa bawat isa sa mga libita na nakatala. Ganito ang ginawa ni Jesus sa subukan at ginawa ko sa buntis at at harap namin ng Panginoon niyang Diyos. Mabasa na, may tutuloy mata ko. At ang gawain na kanyang ginawa sa paglilingkad sa bahay ng ay kanyang ginawa ng buong puso at siya'y umunlad. Okay, so pagpalain po ang pagbabasa ng salita ng Panginoon. Salamat, no, Ate Jill and si Lola Lita nandyan. Nakasama po natin si Lola. So mag-pray po muna tayo bago tayo simulang mag-usap, no? Let's pray. Panginoon, tunay nga na ikaw ay soberanya sa lahat at ang lahat ay nasa iyong kamay. Lahat po ng aming pagnanais na paglingkuran ka, hanapin ka, ibigin ka, iyon po ay iyong gawa. Maraming salamat, Lord, dahil sa iyong habag at iyong awa. Kami po, bawat isa sa amin ay binigyan mo ng puso na laman na siyang tumutugon sa iyo pong mga salita at iyo pong mga kautusan. Salamat din, Lord, sa pagpoprotekta sa bawat isa, pag-iingat sa bawat isa, na hindi mo po kami nahayaang magpatuloy sa mga bagay, mga maling bagay na aming ginagawa or mga pagnanais para sa aming mga sarili. Maraming salamat, Lord, dahil ito po ay gawa mong lahat. Hindi po talaga galing sa amin dahil lahat po ng aming gawa ay hindi talaga karapat-dapat at hindi katanggap-tanggap at ito'y kailanman hindi mapapanatili ng aming sariling kakayanan. Maraming salamat, Lord, sa iyong salita na ibinigay mo ngayon na siyang magtuturo sa bawat isa at magpapatibay at magpapalakas. Ikaw lamang ang purihin sa lahat. Ikaw lamang, O Diyos. Ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. So, bilisan natin. We will try to finish po, no? Okay. So, verse 11 po tayo. Para po sa mga bago nating kasamahan, so pinag-uusapan po natin si Haring Hezekias. So, isa po siya sa mga hari, naging hari sa Juda, at isa po siya sa matatawag na matuturing na isa sa mga pinaka dakilang hari po, no, ng Juda. At matapos po ang 215 years, no? Sa paghahari po ni Hezekias, doon po na ibalik yung pagsamba sa Panginoon. Okay? So imagine 215 years, no? Mula po sa time nung kay Haring David na ibalik na po sa time na to 250 years. 15 years. Okay? So, ngayon magpapatuloy tayo. Tingnan natin kung anong matututunan natin
Sabi dito sa verse 11, kaya't inutusan sila ni Hezekias. Sino pong inutusan ni Hezekias? So yung mga pari at mga Levita. Okay, pari at Levita. By the way, hindi po to yung mga pari na siyang pari, no? For example, sa Romano Katoliko, but ito po yung mga pari sa mga Hudyo na siyang nagsisilbi po sa templo. Yung templo po is yung worship place kung saan po sinasamba ang Panginoon. So, bakit po natin natawag na pari at mga Levita? Kasi po, meron pong 12 tribes, no? Alam niyo po yung 12 tribes of Israel. So, ang pinili po doon at itinalaga na magsilbi sa templo ng Diyos ay yung linya po, tribe ni Levites or tribe ni Levita. Okay? So, doon po galing ang mga pari. So ngayon, ito po yung inutusan ni King Hezekias. Sila po yon. Kaya inutusan sila ni Hezekias na maghanda ng mga silid sa bahay ng Panginoon. So, silid, rooms, no? Rooms. At inihanda nila ang mga iyon. Bakit po inihanda ang mga silid? Kasi kung matatandaan niyo po sa verses 1 to 10, di ba? Inutusan ni Hezekias na ibalik yung pagbibigay, yung tithes na tinatawag, okay? Sa Panginoon. And by the way, kahapon natutunan natin na yung mga binibigay na tithes ay para po sa mga naglilingkod sa templo, which is yun nga, yung mga pari at mga Levita. At para din po iyon sa mga kapistahan or yung mga celebration, no, na ginagawa, and para po sa pag-maintain ng templo. So lahat ng iyon ay para po sa templo. Okay? So ngayon, naghanda sila ng rooms, silid. Ngayon, verse 12, sabi po dito, at may katapatan nilang dinala ang mga kaloob. Katapatan, no? Mga ikasampung bahagi at mga itinalagang bagay. Ang punong tagapangasiwa sa kanila ay si Conanias na Levita at ang pangalawa ay si Shimei na kanyang kapatid. Now, let me talk about the word katapatan. Okay? Sabi dito, at may katapatan nilang dinala ang mga kaloob. Okay? So, gusto ko lang po itong pag-usapan because ito po ay isa sa mga patunay na tayo po ay niligtas ng Diyos, no? Isa po sa karakteristik na meron na magkakaroon tayo is yung pagiging tapat. Okay? Dito po, pinapakita na yung mga pari at mga Levita, naging tapat po sila sa gawain na inaatas sa kanila. Okay? So, this is a reminder, paalala po sa lahat sa atin, no, na tayo ay naglilingkod din sa ating Panginoon. At kung ano man ang paglilingkod natin ginagawa or pinapagawa niya para sa atin, gawin po natin ito ng may katapatan. By the way, katapatan, faithfulness, no? It involves yung kahit anong mangyari, 'di ba? Magiging tapat ka. So, siguro may time na hindi mo nararamdaman na okay ka. Siguro may time na nararamdaman mong wala kang gana. Siguro may time nararamdaman mong ayaw mo na. Siguro may time nararamdaman mong hindi mo feel, no? Yung gagawin mo. Pero let us be reminded na we are to serve God faithfully. Okay? Faithfully. Katapatan. Maging tapat po tayo, no, sa ating paglilingkod sa Panginoon. And by the way, hindi lang po ito para sa mga nagli-lead ng Bible study, hindi lang po ito para sa mga may katungkulan na tinatawag. Pero lahat po, ito pong katapatan na salita ay para po sa lahat sa atin. Lahat po tayo nagsiserve kay God, no, in many different ways. So, let us do it faithfully. Gawin po natin yun na may katapatan. Okay? Even sa pag-aaral natin ng salita, we must faithfully do it, no? Gawin po natin yun na may katapatan. Okay? So, yun lang po. Gusto ko lang i-highlight yung word na katapatan. Okay? So, one characteristic po. Tayo ay tapat sa Diyos. Okay? At tayo'y nagiging tapat sa Diyos dahil siya ang may kaloob nun sa atin. No, it is a gift of God. Alam niyo po yung pagiging faithful natin sa ating mga gawain, it is a gift of God.
'Di ba? So, pasalamatan natin ang Panginoon dahil binibigyan niya tayo ng ganong pagnanais, no, na maging tapat sa paglilingkod sa Kanya. Okay? So, hindi ko po alam kung ano po ang magiging impact nito sa bawat isa na nakakarinig. Pero, always remember this, katapatan. We serve God with all faithfulness. Okay? Tapat. No? Ano bang other ng faithfulness? Yung walang iba. 'Di ba? Walang iba. Ang tanging focus mo isa lang. Siya lang. Ito lang, no? Wala ka ng ibang bagay na pinaglalaanan ng oras mo, ng effort mo, but yun lang. Tanging iyon lamang, 'di ba? So, ayun po. Katapatan, mga kapatid. Now, gusto ko pong diretso na tayo kasi maganda matapos natin to eh. Maraming points na matututunan tayo. So, always remember mga kapatid, una, katapatan. Okay? Now, pangalawa, ang punong tagapangasiwa sa kanila ay si Conanias, hindi po si Conan, but si Conanias, na Levita, hindi yung detective, no? At ang pangalawa ay si Shimei, na kanyang kapatid. Now, let me read through 12, 13, and 14. Kasi mga pangalan to eh. Samantala, sina Jael, Azazias, Nahat, Asahel, Jerimoth, Josabat, Eliel, Ishmakias, Mahat, at Benaya ay mga tagapangasiwang tumutulong kina Conanias at Shimei na kanyang kapatid, ayon sa pagpili ng Haring Ezekias at ni Azarias na punong tagapamahala sa bahay ng Diyos. So meron po mga pangalang nabanggit dito. So kung makikita nyo po, kumbaga ang head talaga dito is si Conanias at yung kanyang kapatid. And may 10 po na tumutulong sa kanila. May members po sila, 10 members. Okay? Now, next is verse 14, si Korah, another name, si Korah, hindi po yung kapitbahay ninyo, si Korah na anak ni Imna na Levita, na tanod sa silangang pintuan, may tanod na pala during this time. So they are the guards, kumbaga, no? Katiwala sa mga kusang loob, natanod sa silangang pintuan ay katiwala sa mga kusang loob na handog sa Diyos upang magbahagi ng mga ambag na inilaan para sa Panginoon at sa mga kabanal-banalang bagay. Now, patuloy tayo kasi pangalan nga eh. Sina Eden, Miniamin, si Jeshua, Shemaya, Amarias, at Shekanias ay tapat na tumutulong. So again, look at the word, tapat. Okay? Tapat. So, very common sa mga mananampalataya yung pagiging tapat. Again, okay? Ay tapat na tumutulong sa kanya sa mga bayan ng mga pari upang ipamigay ang mga bahagi sa kanilang mga kapatid, maging matanda at bata ayon sa mga pangkat. Okay, hinto tayo sa verse 15. Now, kung mapapansin nyo po, maybe, siguro, marami sa atin, parang hindi natin marirealize ano ba tong mga pangalan dito. Bakit? 'Di ba? Kasi hindi natin sila kilala, no? Okay? Pero balikan po natin dito sa verse 14, verse 13. Verse 12. Okay? Kung iti-trace back po natin, okay? Kung iti-trace back po natin itong linya nitong mga taong ito, mapupunta po tayo sa First Chronicles. Okay? Pero okay lang po, hindi na natin i-open yung First Chronicles, no? Pero alam nyo po ba, this is one thing na very amazing sa mga pangalan na ito. Ito po is, itong mga pangalan na to, may binanggit kung taga saan sila, sino sila. Sila po ay galing din po sa linya na kung sino ang itinalaga ni Haring David. Okay? Itinalaga ni Haring David para sa mga gawaing na ibanggit din po dito. Naintindihan niyo po ba yung pagkatagalog ko? Ito pa, yung kaharian
ang pinakaunang naging hari po sa Israel is si David. Okay? So kumbaga siya po yung pioneer, siya yung nagsimula. Okay? Siya yung naging una. So even kahit po yung pagtatalaga ng mga gawain para sa templo, si David din po nangasiwa noon. Okay? Binigyan niya ng assignment itong mga tao, okay? Sa templo ng Diyos, yung mga taga Levites nga, no? And you know what? Ang amazing po dito is the same. Naging kumbaga kung paano po iniayos ni King David yung pagtatalaga niya sa mga taong maglilingkod sa templo, ganun din po ang ginawa ni King Hezekias na pagtatalaga sa mga tao na maglilingkod po doon sa templo. So bakit po, ewan ko kung na-amaze po kayo, no? Ako na-amaze ako, why? Kasi makikita natin dito yung reformation, yung pagbabalik talaga. Okay? Imagine, na-mention ko po kanina, 215 years ang lumipas. Okay? 215 years, dun lang na ibalik yung kung ano talaga yung pagsasamba sa Panginoon na ayon sa salita ng Diyos. Naibalik po ito during this time of King Hezekias. Etong mga binabanggit ngayon ay ano lang po ito, yung kumbaga parang copy-paste, no? Kumbaga copycat lang talaga kung ano yung nangyari nung una sa panahon ni King David. So imagine that. Ano po yun? Anong ibig sabihin nun? Again, babalik tayo sa word, reformation. Pagbabalik sa kung ano ang tama ayon sa salita ng Diyos. Now, bakit po napaka-importante sa panahon ngayon at sa nangyayari ngayon, bakit napaka-importante na pag-usapan natin yung reformation, yung pagbabalik, pagsasabalik sa kung ano ang dapat at tama? Kasi alam niyo po ba, now I realize, ngayon ko lang po na-realize kung bakit po ang topic natin ngayon ay reformation. Why? Kasi ewan ko lang po sa mga nangyayari po sa buhay-buhay ninyo. Pero sa amin dito sa Rodriguez Residence, marami pong nangyari. Okay? Marami pong nangyari. And may usap-usapin, mayroong alam niyo 'yon, may mga hindi pagkakaintindihan sa gitna ng pamilya-pamilya dahil po dahil sa katotohanan. Okay? Dahil sa katotohanan. Last night, kagabi po, may nangyari. Hindi ko lang po siya medyo expound, no? Pero again, may nangyari. Sila Tito Bong, and then yung pinsan niya, pareho pong nagsasabi na Kristiyano. Okay? Ito sila Tito Bong. Tayo dito, and then yung pinsan niya. Nagsasabing Kristiyano. And then, may usapin about sa holiness, no? Holiness na word, yung kabanalan. Actually, na-amaze po ako. Alam nyo bakit? Kasi actually, mamaya-maya mababasa natin yung salitang kabanalan. Okay? Mamaya madidiscuss natin yan. Pero ito nga po ang nangyari. Ayun nga, at pareho silang nagsasabi na sila po yung mga Kristiyano, pero may iba't iba silang pananaw. Okay? Sabi po ng pinsan ni Tito Bong, kasi nga, pinag-uusapan nila, ano ba yung kabanalan? Ano ba dapat ang ibig sabihin ng kabanalan? May isa nagsasabi ng kabanalan ay ano lang, sa pagitan lang ng Diyos at ikaw. Ikaw lang nakakaalam kung namumuhay ka ba ng banal. Ang Diyos lang nakakaalam. Pero alam naman po natin na ang tinuturo ng salita ng Diyos, ang kabanalan ay makikita talaga yan. Hayagan yan. Diba? Hindi ikaw at ang Diyos ang nakakaalam lang yan. Ang tao. Kaya nga po sinabi ng Panginoon sa Matthew na tayo ay ilaw at asin ng mundong ito. Hindi po tayo sugar ng mundo. Alam niyo po bakit binanggit ko po yung sugar? Yung, ano ba yung Tagalog ng sugar? Sorry hindi ko na Tagalog. Asukal. Hindi po tayo asukal ng mundo. Alam niyo ano po ang ginagawa ng asukal? 'Di ba? Pampatamis. Pampaganda, no? Pampaganda ng timpla. Hindi po tayo asukal ng mundo. Hindi po tayo pampaganda ng timpla sa mga ginagawa ng kamunduhan. Hindi. Ba't tayo asin? Ano ba yung asin? Purify. Di ba? Ganun po tayo. We preserve kung ano yung tama. Kung ano yung
naaayon talaga sa salita ng Diyos nung una pa. Kaya nga, again, we are talking about reformation, pagsasabalik. So again, to cut the story short, yun nga, tama nga yung sinabi ng pinsan ni Tito Bong, magkaiba sila ng pananaw. Why? Magkaiba ng by the way, ang pagkakaroon ng ibang pananaw ay hindi po nangangahulugang may dalawang katotohanan. Okay? May iisa lamang katotohanan. Marami man po sa atin, may iba't iba po tayong pananaw, pero iisa lang po ang katotohanan. At yan po ang salita ng Diyos. Kaya napaka-importante na pag-aralan natin mabuti ang salita ng Diyos at babalik tayo sa kung ano ba talaga ang turo sa salita ng Diyos. Kasi nga, again, ang nakakalungkot lang, yun nga po, yung church na kung saan po nagsasamba, yung pinsan nila Tito Bong, yung church po na nila na yon ay Bread of Life. Okay? Sorry, papangalanan ko na po, Bread of Life. Warning po, Bread of Life is not a Christian church. Okay? Mali po ang kanilang katuroan, mali ang pag-handle nila ng salita ng Diyos. Kaya tingnan nyo po, magkaiba talaga ang pananaw. Kasi ibang tinuturo sa tinuturo ng salita ng Diyos. Okay? So, why? Bakit ko po ito sinasabi? Kasi nga po, iisa lang ang katotohanan. At doon tayo babalik lagi sa kung ano po talaga ang turo ng Diyos. Hindi po yung turo ng tao. Okay? And alam niyo po ba, ang dami na pong naging version ng katuroan ng salita ng Diyos. Okay? So tayo po, babalik tayo sa kung ano ang tama, kung ano talaga ang turo. Kaya nga po, di ba, nakita nyo ngayon, si King Hezekias, 215 years apart. 215 years po ang pagitan. Pero anong ginawa ni King Hezekias? Ginawa niya kung ano yung ginagawa noong una pa sa panahon pa ni King David. And ganun din po tayo. Ang gagawin natin is kung ano yung tinuturo nung una pa. Kung ano yung tinuturo ng salita ng Diyos, hindi yung, ito very timing, no? Alam niyo po ba, sinabi po nung pinsan ni Tito Bong, alam niyo, ang turo kasi sa amin, modernong panahon na. Iba na yung style. So you see, kung gaano po ka-perverted yung tinuturo sa kanila. Modern na daw ang pagtuturo ng salita ng Diyos. Kaya hindi na daw sila masyado sa Bible. Meron na silang mga books na sinasabi, binabasa. So you see, di ba? Anong modern? Walang modern sa salita ng Diyos. Iisa lang katotohanan. Dati pa man hanggang ngayon, yun at yun pa rin. Hindi yan nagbabago. Okay? So mga kapatid, mag-ingat po tayo sa mga ganong kaisipan. Ito, tinuturuan tayo ngayon ng salita. Pinapakita ngayon ng salita ng Diyos. Kung ano ang una, kung ano ang nangyari nung una, kung ano ang sinabi ng Diyos, yun at yun. Hindi yun magbabago. Kahit 2023 na tayo, kahit maging 2050 pa man to, walang magbabago sa salita ng Diyos. Hindi to magiging moderno. Okay? But ito ay totoo. Hindi ito magiging luma, hindi magiging moderno. Ito ang katotohanan. That's it. So, napaka-importante talaga ang pag-aralan ng salita ng Diyos. And ito lang, testimony, short testimony. Alam niyo po ba, wala si Tito Bong sa pag-usapan natin. Okay? Tito Bong, kung mapapanood mo man to. I saw, nakita ko po, I experienced, no? Meron talaga kaming ni Tito Bong dati. Hindi lang namin to sinasabi, pero meron kaming, alam niyo yan, yung nagkakaganong kami pagdating po sa salita. Okay? Kasi, doon po lumaki si Tito Bong doon sa katuruan ng Bread of Life So, nung sinabi ko na po, hindi ako, no, but yung hinahayag na ng Diyos ang katotohanan, may time talaga na napapaano si Tito Bong. Parang, hindi yung parang napapaganon, or minsan nga, ewan ko lang kung nagagalit, or nasasaktan, or may ganun po kaming time. May ganun po talaga. So, sa mga tatay, nanay, wag po kayong mag-alala kung magkakaroon man ng conflict. It's very common to happen. Hindi po ibig sabihin na nag-conflict, maglalantutay na tayo. No, it's reality. Yun ang mangyayari. So, kami ni Tito Bong, marami po yan every week. Nagkakaganon talaga. Hindi nyo lang napapansin yun. Okay? Pero yun po. Pero praise God, ano po nangyari ngayon? Siya na po yung nakikipag-usap dun sa pinsan niya. Na ito ang katotohanan. So you see, wag natin isipin na baka may makaaway tayo, baka may magalit sa atin. Hindi.
ihayag lang natin yung katotohanan. That's it. Kung may magalit man, si God na po ang mag-work sa puso nun, nung taong iyon, kung may magagalit man. Hindi tayo, wag tayong paghinaan kung may nagagalit sa atin dahil inahayag natin yung katotohanan. Mangyayari at mangyayari yun. Kaya nga po yung disciples, yung 11 disciples, pinatay lahat yun eh. Bakit? Inihayag nila yung katotohanan. Nilublob sa mainit na tubig, pinutgutan ng ulo, pinako sa krus. Even Jesus Christ himself. Bakit po siya pinako sa krus? Dahil hinihayag niya yung katotohanan kaya maraming nagalit sa kanya. Diba? That's it. Ganun at ganun rin tayo mga kapatid. Okay? So, yun po yung 1 to 15. Kung mamaya po, kung may sasabihin po kayo, idagdag nyo na lang maya-maya. No? Itatry ko lang na iano muna natin lahat. Okay po? Pasensya na po Kasi nung mga time na sinasabi ko may masishare ka, di ka nagsishare. Okay. Alright. Verse 16. Tingnan natin yung verse 16. Maliban doon, sa nakatala ayon sa talaan ng angkan, mga lalaki mula sa 3 taong gulang pataas, lahat ng pumasok sa bayan ng Panginoon, ayon sa kanilang sa kailangan ng katungkulan sa bawat araw, para sa kanilang paglilingkod, ayon sa kanilang mga katungkulan, ayon sa mga pangkat. Okay, medyo maano po yung Tagalog niya. Pero papadaliin ko po para maintindihan ninyo. Ang ibig sabihin lamang po noon is, teka lang po, basahin natin yung verse 15 kasi nandito yung konteksto eh. Verse 15, sabi dito, okay, itong mga pangalan na nabanggit ay tapat na tumutulong sa kanya sa mga bayan ng mga pare upang ipamigay ang mga bahagi sa kanilang mga kapatid. So ano po yung konteksto nito? Di ba po may binibigay po na tithes, no? Tithes yung buong Israel. So yung mga pari po, sila po yung nagko-collect, tama po ba? So ito sila Eden, Minayam, Jeshua, Shemaya, Marias, sila po yung tumutulong upang ipamigay yung bahagi sa kanilang mga kapatid. Sino po yung mga kapatid nito? Hindi po yung buong Israel, yung mga Levita lamang. Ibig sabihin po, yung mga binigay ng Israel, yun po, yung tithes, pinapamahagi po nila yun sa mga Levita. Bakit? Kasi nga po, wala pong ibang ginagawa ang Levita, kundi ang maglingkod lang para sa bayan ng Israel, sa templo ng Diyos. Naintindihan niyo po yun? Hindi sila nagtatrabaho. Wala silang income. So, ano yung nagiging support para po may makain sila, para may mga damit sila? Yun po yung tithes. Naintindihan niyo po? So, ngayon, itong sa 15 to 16, mababasa niyo dito, ito na, dinidistribute na yung mga tulong or contribution, yung tithes sa mga Levita. Okay? Now, mapapansin niyo po dito, meron sabi dito, no, mga lalaki mula sa 3 taong gulang. Maliban doon sa nakatala ayon sa talanangkan, mga lalaki mula sa 3 taong gulang pataas. Lahat, okay. Ibig sabihin po nito, yung pag-provide, yung pagbigay po ng tithes sa mga Levita, nagsisimula po siya 3 years old. For example, may baby ka, Levita ka, no? Naglilingkod ka sa templo, may baby ka, 3 years old, makakatanggap na rin siya ng support. Naintindihan niyo po yon? Why? Bakit 3 years old? Bakit 3 years old? Kasi ito po yung time na nagsisimula ng kumain yung baby maliban sa gatas mula sa nanay. Okay? Kaya may nabanggit pong 3 taong gulang. Mula 3 taong gulang pataas, makakatanggap ka na ng ayuda. Okay, gamitin natin yung word na ayuda. Pero ano po 'yan, yung ano, kumbaga yung nararapat lang po talaga na matanggap nila 'yan kasi nga naglilingkod sila para sa buong Israel. Okay? So 3 taong gulang. Ano po yung nakaka-amaze dito? Nakaka-amaze lang kasi ganun talaga mag-provide si God, no? Kumbaga, hindi siya yung, alam niyo yun, hindi siya yung tulad dito sa mundo na, uy, sino lang yung qualified na makatanggap ng ayuda, no? Dito makikita mo talaga na as soon as sa panahon na ang kinakain mo is hindi lang yung gatas, kasi pag gatas mula sa nanay, kung ibig sabihin wala ka pang kailangan na iba. Intindihan niyo? Simula ng kailangan mo na ng iba, naintindihan niyo po 'yon? Hindi lang yung gatas mula sa nanay mo, makakatanggap ka na.
So, ano ibig sabihin nito? Ito, nakita ko lang. Ito, personal ko lang na ano din. Nakita ko lang yung provision ni Lord talaga, no? Once you need it, i-provide na talaga ni Lord. By the way, wag niyo pong ano ba yung term? Sana hindi po kayo magkamali sa pagkakaintindi ng sinabi ko. Hindi ko po ibig sabihin na kung may kailangan ka, darating yan sa'yo. Hindi po yun. Ang ibig ko lang po sabihin dito sa konteksto sa mga Levita, yung time na nag-start na nilang mangailangan, aside sa gatas ng nanay nila, pino-provide na talaga yun sa kanila. Okay? So dito natin makikita kung gaano po ka-perpekto yung plano ng Panginoon. 'Di ba? So you see, even basta kailangan mo ng biskwit na, hindi lang gatas na ininom mo, bibigyan ka na. No, provided ka na. No? So yun ang isang bagay na makikita natin dito. Now, verse 17, ang pagtatala sa mga pari ay ayon sa sambahayan ng kanilang mga ninuno. Ang mga Levita mula 20 taong gulang at pataas ay ayon sa kanilang mga katungkulan, ayon sa kanilang mga pangkat. Ang mga pari ay itinala kasama ng lahat nilang mga anak, mga asawa, mga anak na lalaki at babae, ang buong kapulungan sapagkat sila'y naging tapat sa pagpapanatiling banal sa kanilang mga sarili. Okay, here's the word banal. By the way, kung makikita nyo po dito, no, yung ano po talaga, no, yung outflow, yung resulta po talaga, no, is makikita nyo dito. Kasi sinabi dito, itinala nila pati kasama yung mga anak nila. Okay? Sinama na nila yung mga anak nila, mga asawa nila, mga anak na lalaki at babae, at buong kapulungan. Kasama po yun. Ibig sabihin, lahat po yun makakatanggap. Okay? Walang hinding makakatanggap. Ibig sabihin, ang pinapakita dito yung kasaganahan, na? Yung kasaganahan na even starting from 3 years old, tapos lahat ng anak mo, yan, bibigyan yan. Okay? Nakikita niyo po dito yung kasaganahan ngayon sa bansa ng Israel. Nakikita niyo po yan? Okay? Why? Bakit gano'n na lamang ang kasaganahan na meron sila? Why? Sapagkat sila'y naging tapat sa pananatiling banal sa kanilang mga sarili. You see the outflow. Okay? Okay, napag-usapan natin yung salitang banal. Alam ko po, lahat tayo naririnig na yung salitang banal. Pero let me correct our understanding about the word holiness. Kasi ito po actually yung topic kagabi na pinagdiskusyonan ni Tito Bong at nung pinsan niya. Ano ba yung kabanalan? Na kung iisipin niyo po, ang kabanalan ay paggawa ng mga paggawa ng mga bagay na dapat gawin at hindi paggawa ng mga hindi dapat gawin. Well, masasabi ko pong tama naman 'yon. Hindi naman po 'yon mali. Tama po 'yon na description ng salitang kabanalan. Pero ano lang po 'yon? Secondary or minor na meaning lang po 'yon. Okay? Hindi po talaga iyon yung main na definition na kahulugan ng salitang kabanalan. Kasi nga lahat tayong alam natin sa kabanalan, dapat yung di ka talaga gumagawa ng kasalanan, di ka dapat ganito ka. No, kabanalan is ito po. Ang ibig sabihin po ng kabanalan is to be separate, to be different. Ibig sabihin, iba ka. Iba ka. Yun po ibig sabihin ng kabanalan. Ano ibig sabihin ng iba ka? Saan tayo magiging iba? Lahat naman tayo tao. Ang pagiging iba is, again, hindi tayo umaayon sa pamumuhay ng mundong ito. Sa mundong ito. Okay? Hindi tayo namumuhay katulad ng mga taong namumuhay sa mundong ito. But tayo ay namumuhay ayon sa salita ng Diyos. Yun po yung pagiging banal. Iba tayo sa kanila. Hindi po tayo magiging katulad nila. Naintindihan niyo po yun? Kaya nga, di ba, patuloy natin napapag-aralan, kung tayo po ay tumutulad sa trend ng mundong ito, well, hindi tayo namumuhay ng banal.
But tayo ay namumuhay na ayon sa mundong ito, hindi ayon sa salita ng Diyos. Kaya nga, di ba, tingnan nyo po, may sinabi po, yung pinsan ni Tito Bong, no, na sabi niya, alam ko na yan, Bong. Alam ko na yung kaligtasan ay sa pananampalataya. Okay? Alam niyo po ba, lahat ng tao alam po na ang kaligtasan, hindi naman lahat, okay? Kasi meron namang ibang taturan yung iba. Pero halos lahat ng tao, alam talaga nila na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng kaloob, ay sa kaloob ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Pero bakit magkaiba sila ng pananaw? Diba? So may tanong ni Jamie sa akin, paano natin i-explain yon? Kasi nga, kung pakikinggan mo sila, tama naman yung sinasabi nila. Ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Pero paano natin masasabi na iba tayo? Paano natin masasabi na may mali talaga silang pagkakaintindi ng salita ng Diyos? Well, one of the answer is kabanalan. Namumuhay ba sila ng banal? Ang tanong nga, ano ba ang kabanalan? Paano ba mamuhay ng kabanalan? Again, nasagot na po natin. Namumuhay tayo ng iba. Separate, hindi katulad ng mundo. Diba? And one of the example is, meron silang mindset na ganito eh. Okay lang magbingo. Ito, Lola, example ka lang po to, Lola, no? Para sa lahat. Okay lang. Ito, may kaisipan silang ganito. Okay lang magbingo. Kasi pang ano lang naman, para lang hindi daw maano yung pag-iisip, no, nung kanyang nanay kasi nga dapat active lagi. So, dun mo pa lang makita, no, kapag ganun po ang pag-iisip natin, pag-iisip po yun ng mundo. Okay? Yung ginagawan mo ng excuse yung bagay na mali. Okay? Ano po yan ng mundo eh? Okay, another example. Magnanakaw ako kasi kailangan ng pamilya ko. Kapit ako sa patalim, wala akong choice, di ba? Kaisipan niya ng mundo eh. Di ba? Kahit maling bagay, pero wala kasi ako magawa, so pagbigyan mo na ako. Parang ganun po yung pag-iisip nila. Well, that is a very wrong mindset. Di ba? So ano ba ang tama? Okay, kung gusto mo na maging active yung pag-iisip ng nanay mo, wala nang iba eh. Walang ibang paraan. You go to the Word of God. Kahit ano man yan, para sa sakit, para sa kagalingan ng sakit, o kahit anong dahilan, iisa lang po ang ating sagot doon. Ano? Gawin mo ang tama doon sa salita ng Diyos. So yun, doon pa lang makikita nyo na iba talaga ang pag-iisip eh. Namumuhay sila na katulad ng trend ng mundo. Pero anong sabi? Paano mamuhay ng banal? Tayo mamuhay iba. Iba. Hindi tayo sumusunod sa agos ng mundong ito, but sumusunod tayo sa salita ng Diyos. Kaya nga maraming magagalit sa atin kapag tayo naghahayag ng katotohanan. Why? Kasi sumasalungat tayo sa agos ng mundo. Di ba? Kaya galit talaga. Magagalit po talaga sila. Okay? So, tayo din po. Ito, manatili tayong mamuhay ng banal. Paano? Ano nga pong paibig sabihin ng banal? Iba sa mundong ito. Hindi tayo umaayon sa mundo, but umaayon lamang tayo sa salita ng Diyos. So again, yung kabanalan, hindi lang po yun yung wag mong gawin to, gawin mo to. Hindi. Lagi nyo isipin, ito ang kabanalan. Namumuhay tayo, hindi katulad ng mundo. Namumuhay tayo ayon sa salita ng Diyos. We live separately from the world. We are not part of this world. Okay? Yun po ang ating gagawin. So, verse 19, at para sa mga anak ni Aaron, ang mga pari na nasa kabukiran ng mga nayon ng kanilang bayan, may mga lalaki sa iba't ibang bayan ay tinalaga sa pangalan upang mabigay ng bahagi sa bawat lalaki sa mga pari at sa bawat isa sa mga Libita na nakatala. Again, by the way, verse 19, nabanggit po si Aaron. Okay? I think kilala niyo naman po si Aaron, di ba? The high priest, no? Mula po sa time ni Moises. So, again, ito rin po, tingnan niyo po, no? At para sa mga anak ni Aaron, ang mga pari na nasa kabukiran ng mga nayon ng kanilang bayan, mga lalaki sa iba't ibang bayan ay tinalaga sa pangalan upang mamigay ng mga bahagi sa bawat lalaki ng mga pari. Alam niyo po ba ito? Ito rin po yung ginagawa nila nung una pa. Binalik po din nila. Okay?
Binalik nila, reformation, pagbabalik, pagsasaayos sa kung ano talaga ang tama. Kapatid, yun din po ang ginagawa natin. Bakit tayo namumuhay ng iba sa mundo? Kasi binabalik lang natin kung ano ba talaga ang tamang pamumuhay ayon sa salita ng Diyos. So kapatid, kung ikaw man ay nalihis, nadapa ka, gagawa ka ng kasalanan, gumagawa ka ng kasalanan, wala ka na ibang gagawin, balik ka lang. Bumalik ka sa kung ano ang tama. Bumalik ka sa salita ng Diyos. Again, reformation. Araw-araw tayo po'y namumuhay sa reformation. Pagsasabalik sa kung ano ang ayon sa salita ng Diyos. Yun lang. No? Verse 20, malapit na po tayo matapos. And this is very important. Ganito ang ginawa ni Hezekiah sa buong Juda. At ginawa niya ang mabuti, matuwid, at tapat sa harapan ng Panginoon niyang Diyos. And again, isa po ito sa pamumuhay ng banal. Ano? Ginagawa mo ang mabuti, matuwid at tapat sa harapan ng Diyos. Hindi yung mabuti, matuwid at tapat sa harapan ng tao. Hindi po tao ang pinaglilingkuran natin. But ang pinaglilingkuran natin ay ang Panginoon. So kung ano ang mabuti sa harapan niya, may magalit man. Kung ano ang matuwid sa harapan niya, may mag-react man. Kung ano ang tapat sa harapan niya, awayin man tayo ng magkaaway-away man ng pamilya, gawin natin yon. Ihayag natin yon. Why? Kasi ang ating pinaglilingkuran ang Panginoon. Diba? So again, ito, papasok ko lang yung challenge din po no, sa darating na celebration na nila Jamie, yung angkan nila Lola Lita, may Christmas party sila. So yun, sabi ko sa kanila, ito yung time na mag-stand kayo bilang ilaw at asin ng mundo. Huwag kayong tutulad kung paano kayo mag-celebrate ng Christmas dati. Hindi ganun ang Christmas eh. Mag-inuman, mag-chismisan, no? Yung alam niyo yung hindi yun eh. Hindi yun ang essence ng Christmas eh. 'Di ba? So again, pinasok ko lang din po. Maintindihan din po yan nila Lola Lita, nila Jill. Maintindihan niyo din yan, Jill, sa patuloy niyong pag-aano ng salita. Last verse, at ang bawat gawain ng kanyang ginawa sa paglilingkod sa bahay ng Diyos at ayon sa kautusan. Tingnan niyo po, anong ginawa niya? Paano po siya sumunod na naglingkod sa Panginoon? Ayon sa kautusan. No? Ayon sa gawain sa paglilingkod sa bahay ng Diyos. Nakaayon po yun lahat sa kung ano po ang tinalaga ng Diyos. Hindi po ayon sa tao, hindi ayon sa mundo. At sa mga tuntunin upang hanapin ng kanyang Diyos. Tingnan niyo po paano niya po pinaglingkuran ng Panginoon ayon sa tuntunin. No? Upang hanapin ng Diyos. Walang authority po talaga ang ating pag-iisip at pag-unawa. Kaya kung meron po tayong nakakausap, magkaiba tayo ng pananaw. Lagi po tayong babalik. Isa lang talaga ang may otoridad ng lahat. At yun ay ang salita at kalooban ng Diyos. Okay, magkaiba tayo ng pananaw. Hinto tayo sa pag-uusap. Balik tayo sa kung ano kung sino ang may otoridad at kung sino ang katotohanan. Yun ang Diyos. Yun ang salita ng Diyos. Diba? So wag na po kayo makipagdebate kung meron na pong sumalungat sa atin. Pag-aralan niyo ang salita ng Diyos. Ano ba talaga ang turo ng Diyos? Diba? At alam niyo po ba paano ginawa ni King Hezekiah? At kanyang ginawa ito ng buong puso at siya'y umunlad. Ito rin po isa sa mga bagay na dapat ipaalala sa bawat isa. Lahat ng ito ay ginagawa natin buong puso. Okay? Di ba? The first and the greatest commandment is to love the Lord your God with all your heart, soul, and mind. And it's the same thing. Gawin natin itong lahat ng ito with all our heart. Okay? Buong puso. At siya'y umunlad. Okay, wag na po natin pansinin yung umunlad. Okay? I mean, tayo talaga'y uunlad kapag tayo ay sumusunod sa Diyos. Again, hindi po ito unlad sa material na bagay o sa financial na bagay. No? Hindi po 'yun. But anong pag-unlad ito? Yung kaligayahan, kasiyahan sa paglilingkod sa Panginoon. At nagagawa natin yung lahat ng pinapagawa ng Diyos. Yun yung tunay na maunlad.
yung nagagawa mo ang kalooban ng Diyos. Kasi binayayaan ka niya. Okay? Buong puso, ano yung napag-aaralan natin? Katapatan, kabanalan, buong pusong paglilingkod sa Diyos. Okay, yun yung tatlong na ano natin ngayon, no? At yung again, yung main theme ng lahat, reformation, pagsasabalik sa kung ano ang tama, sa kung ano ang ayon sa Diyos. Wala nang ibang usap, ayon sa Diyos. Ano bang ayon sa Diyos? Anong ayon sa kanyang kalooban? So maraming salamat po sa mga nakasali na ating Bible study. Meron po ba kayong masasabi? Pwede pa, bigyan ko po kayo ng time. Or tanong, pwede po kayong magsalita or magtanong. Or send nyo lang po yung mga tanong nyo sa 4467. Tandaan nyo pa yon. Or 808. Kasi Lolo Myong, parang may masasabi po. Sige Lolo Myong. Masasabi ko lang, share ko lang. Nahanap ng Diyos sa atin. Maging tayo, maging totoo. Bilang katapatan natin sa Kanya. Maging matapat tayo sa lahat ng iniisip natin, sa ating mga ginagawa, at sa ating mga sinasabi. Yun ang nais ng Diyos. Na yun ang mga diwa na pag ang tao namatay, yun ang mga diwa na babalik sa Kanya, sa Panginoon Diyos. Kasi siya may-ari nun eh. Doon tayo maging totoo. Doon tayo husgahan ng Panginoon sa lahat ng ginawa natin sa buhay. Doon tayo husgahan. Yun lang. Okay, maraming salamat po Lolo Myong sa exhortation, no, na binigay mo. Okay? So, ayun, baka meron pa pong iba or kung wala na tayo po ay magtatapos na po. 5. Wala na po ba? Okay na po? Okay, sige. Tayo po ay manalangin at sa pagtatapos natin. Panginoon, maraming salamat po sa pagpapaintindi sa amin na iisa lamang ang may authority at yun ay ang katotohanan at yun ay ikaw lamang po ang katotohanan. Maraming salamat dahil kami po ay biniyayaan mo ng pag-unawa sa iyong salita. At ang aming pagsasapamuhay ng lahat ng ito ay iyo rin pong mga ginawa. Maraming salamat, Panginoon, at patuloy mo pong palakasin ang bawat isa. Kung may nadapaman, salamat dahil ikaw ang magtutuwid. At kung may patuloy na naglalakad, maraming salamat dahil mas ingatan mo pa po siya na magpatuloy sa paglalakad ayon po sa iyong kalooban. Panginoon, ikaw po ang nakakaalam sa mga pisikal na karamdaman ng mga kapatid namin, kala Lola Lita, Lolo Myong, kala Arshan. Maraming salamat dahil ito'y paalala mo na kami po talaga ay mahina. Ang aming katawan ay patuloy na nasisira. Ang aming buhay ay magtatapos. At maraming salamat sa paalala na itong bawat araw na kami po ay nakakagising pa ay biyaya mo, Panginoon, upang kami ay patuloy na makilala ka at patuloy mo pong pinapabanal ang bawat isa. Maraming salamat sa kagalingan na iyo pong ibibigay sa kanila. Patuloy mo pong ingatan ng bawat isa. Ikaw lamang po ang aming pupurihin. Ikaw ang ipapataas. Ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you po. Ingat po kayo. See you po next bukas po. Bye-bye. God bless. Thank you.